ang pagtrato natin sa nakakasala. Galatians 6:1-2, Galatians 5:19-21, Galatians 5:22-23. Ang salitang overtaken or masumpungan ay ibig sabihin nakita sa akto. Ito'y nangangahulugan na ang tunay na Kristiyano handang ayusin at ibalik ang nakakasala sa dating kalagayan sa loob ng iglesia. Mananatiling inosente ang nakakasala hanggang ito'y mapapatunayan na siya talaga nagkasala. Galatians 6:1. Ang salitang fault or pagsuway, Galatians 6:1, ay nangangahulugang mga gawa ng laman, kasalanan, works of the flesh, na binanggit sa Galatians 5:19-21. Ang salitang spiritual, Galatians 6:1, ay siyang sumusunod at isinabuhay ang bunga ng Espiritu Santo sa kanyang personal na buhay bilang totoo at tunay na Kristiyano. Galatians 5:22-23. Ang salitang restore or panunumbalik ay nangangahulugang panunumbalik sa isang nagkakasala sa dati niyang maganda, mabuti at kaaya-ayang kalagayan. Example, si Zacchaeus. Bago siya bigyan ng bagong pwesto o disposition, dapat makita at mapatunayan na siya ay masusubukan sa mamagitan ng tunay at totoong pagbabago sa kanyang personal na buhay. Dapat ang membrong nakakasala ay may balik ang mabuting relasyon sa kapwa-membro sa loob ng iglesia. Tanggapin siya, ibigin, mahalin, pakitaan ng simpatiya, awa at magandang pakikitungo sa loob ng iglesia. Kung noon siya ay may maganda at mainit na relasyon sa loob ng iglesia, ganun din ngayon mula sa kanyang pagkasala. Ang salitang spirit of meekness or espiritu ng kahinhinan or kaamuan, Galatians 6:1, ito ay nangangahulugan na pantay-pantay na pakikitungo. Kung sinabi ni Jesus na blessed are the meek, ibig sabihin ni Jesus, masaya at dapat matuwa ang tao na mabigyan ng pantay-pantay na pakikitungo sa kapwa membro sa loob ng iglesia. Masaya siya na kung saan sa loob ng iglesia walang mataas at mababa ang pagtitinginan. Maligaya ang tao kung ang pagtingin sa kanyang sarili, ganun din ang kanyang pagtingin sa kapwa. Mas lalo ang tao matutuwa at masaya kung tingnan ang kanyang sarili na siya ay kapantay o pareha lamang sa iba. A mother of Reverend Dr. Jack Hyles, kilalang mangangaral sa Amerika, told him, "Son, you are better than nobody, and you are as good as anybody. Look down to none. Look up to none. Look everybody square in the eye. But you are as good as anybody. But son, never let the day come when you feel that you are better than anybody." This is what God is telling us here. The restorer is not to look down on the restored. Ang salitang considering or pagwariin ng iyong sarili, Galatians 6:1, ay nangangahulugang lubos na pag-iingat sa sarili. Ito'y nangangahulugan pa na huwag o iwasan ang pagpapuna sa nakakasala kung siya man ay manunumbalik sa Panginoon. Huwag siya punain, hatulan at itaboy sa loob ng iglesia. Hindi tama na palagi na lang siya titingnan at binabantayan sa loob ng iglesia. Paano naman kung tayo rin ang magkakasala na mas higit pa sa Kanya? Dapat kay Kristo Jesus tayong lahat nakatingin sa ating paglilingkod. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ang mga salitang baka ikaw naman ay matukso, Galatians 6:1. Tingnan natin ang Galatians 5:19-21. Ang Diyos ay nagsasalita na siyang may Espiritu Santo batay sa Galatians 5:22-23 ay hindi ligtas sa kasalanan. May kakayahan tayo gumawa ng iba-ibang uri ng kasalanan kung talagang gustuhin. Ito ang mga iba-ibang uri ng kasalanan, mabasa ito sa Galatians 5:19-21. Ang salitang bear or mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, Galatians 6:2, ay tumutukoy na ating pasanin ang kasalanan ng ating kapatid. Ang Diyos nagsasabi na ang kasalanan ng isang membro ay kasalanan ng lahat. The sin of one is really the sin of all. Example, Achan took the forbidden gold, silver, and garment from Jericho. God said, "Israel
hath sinned. If one sinned in the church, the pastor, the Sunday school teacher, youth president, the choir director, the church council, and all Christians will say, I or we have sinned. An individual sin is a corporate sin. Galatians 6:2. Bear you one another's burden, and so fulfill the law of Christ. We all should accept him or her nagkakasala back. We all should love him or her. Since the sin was a corporate one, then the work of restoration should be a corporate one, and the grace of restoration should be a corporate grace. Galatians 6:2, fulfill the law of Christ. The law of Christ is 1 John 2:1. God does not say, if any man sin, he is the object of God's disgust. He says, if any man sin, we have an advocate with the Father. Notice the first person plural, we. The apostle was including himself as a sinner. The word advocate is paraklete, which is translated comforter. It means someone to run to another side. When a Christian falls, Jesus runs to his side to pick him up. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.